Sa pagbulusok ng mga mangalok pasugod kina Atan, agad na sinalubong ng paghagis ng sibat ng isang mandirigma ni Apo Iraya ang isa doon. Kaya't nalaglag ito ng napakabilis na parang ibon na tinirador. Pero malapit-lapit na rin ang mga mangalyo noon na pabulusok sa kanila. Nang halos sabay naman na bumato ng tigalpo ang mag-asawang Atan at Hazel, agad na nalaglag din ang dalawang mangalok na pasugod sa kanila. Di bale, 3 na agad ang nilaglag nila Atan sa bilis ng pangyayari. Ay agad na narating naman ng 4 pang natitirang mangalok ang kinalalagyan nila. Ngunit agad na itinarak naman ni Iraya ang kanyang tungkod na sibat sa isa namang mangalok, dahilan upang mamatay na rin iyon. Walang nagawa ang mga aswang na lipad na yun, dahil sa akala nila siguro na mga ordinaryong tao lang ang mga nakakaharap nila. Dahil sa pagdagit nila kay Atan, ay kusa na niyang tinalon ang isa ring mangalok. Hinawakan niya ito sa paa, dahilan upang matangay siya ng bahagya at napalayo ng konti sa grupo. Pero agad din na tinabas ni Atan ang paanon gamit ang talibong upang malaglag ito bago pa siya maitaas ng napakalayo. Dahil doon ay nagpagewang-gewang naman ang aswang sa ere hanggang sa tuluyan na itong malaglag. Pagkalaglag naman ni Atan, bumangon na ito agad upang tulungan pa rin ang kanyang mga kasama. Pero nasipat na ni Atan na pinagtutulungan na ng iilan sa mga mandirigmang alangan ang mga natitira pang mangalok na nooy nakahandusay na sa damuhan, at pinagtututusok nila ito ng kanilang mga sandatang sibat. Ang 3 gabunan naman ay pinagpira-piraso na ang isa pang mangalok. Si Hazel naman ay panay pa rin ang alertong pagsipat sa buong palibot nila, dahil sa yung mga mangalyo ay patago-tago sa mga gatuhod na mga damo at bigla-biglang umaatake na lang. Mabilis na humakbang na noon si Atan upang lapitan ang kanyang asawa. Nang bigla na lang bumaliktad si Atan, tapos ay nakarinig siya ng pagtawa ng parang maliliit na tao. Pero yung tunog ay parang sa tiyanak. Nung sipatin ni Atan yung humahatak sa kanya, 3 mangalyo iyon. Agad na pumalag si Atan at pinagsisipa ang kanyang paa upang makawala sa mga yon. Tumilapon yung 2, sabay sinipa naman niya yung isa. Sabay bumangon ito agad, at nang muli niyang sipatin ang kinalalagyan ni Hazel, nag-iba na ang sitwasyon. Sa mga mandirigmang alangan ay nilulundagan na ito ng mga maliliit na nilalang, at nakakapit na ang iba sa mga yon sa kanila, na parang nakasabit na mga burloloy sa kanilang katawan. Pero kinakagat sila ng mga ito. Panay naman ang paghampas at pagbalibag ng mga mandirigmang alangan sa madadakma nila na nakakapit na nilalang sa kanilang katawan. Samantalang si Hazel ay hindi naman madikitan ng mga ito, dahil sa bakod ng kanyang katawan na hangin na ibinibigay ni Boreas sa kanya, at palayang pagwasiwas nito sa dala niyang talibong sa kung sino man ang lalapit sa kanya sa mga maliliit na nilalang. Si Apo Iraya naman noon ay panay din ang pagtusok ng kanyang sibat sa mga mangalyo na nooy marami na ring nakapalibot sa kanya. Nang makalapit na si Atan sa mga kasama nito, bigla namang kumawala ang mga maliliit na nilalang sa mga mandirigmang alangan, pati yung mga kalaban ni Hazel at ni Apo Iraya. Nagsipulasan ang mga yon, tapos
nakita nila ang pananakbo ng mga yon sa iisang direksyon. Sa bilis ng pangyayari, nagtaka naman si Atan, kaya't lumingon-lingon pa ito sa kapaligiran. Nang mapansin niyang, si Mang Bandong? Tanong nito sa mga kasama niya dahil wala na si Mang Bandong sa kinalalagyan nito. Kaya pala nananakbo na ang mga nilalang ay dahil nakuha na nila ang isa sa mga kasama nila Atan. Sumigaw naman noon si Apo Iraya sa kanilang diyalekto, sabay turo ng kanyang duguan na noon na si Bat sa di kalayuan. At doon ay natanaw nila ang dalawang paa na halos nasa ibabaw na ng mga damo. Nakahigang tao iyon na parang may bumubuhat sa ibaba nito na mga nilalang upang tangayin ang katawan nun. Kung hindi nagkakamali si Atan, ay katawan ni Mang Bandong iyon. Kaya naman wala nang sabi-sabi pa, ay agad na hinabol ni Atan ito at agaran namang sumunod si Nasel at Apo Iraya. Sunod pa ang iba, pati ang mga makalumang gabunan. At sa pagtalon-talon nila Timot ng napakalalakas para maabutan ang katawan ni Mang Bandong na tangay nung mga nilalang, agaran naman nilang narating iyon. At sa pagsaklolo nila kay Mang Bandong, biglang binitiwan ng mga nilalang ang katawan nito. Ngunit napakalapit na nila noon sa isang parte na naman ng kagubatan. Nang mahawakan ni Timot ang katawan ni Mang Bandong, binitbit niya na lamang ito upang hindi na maulit ang pagdakip ng mga nilalang na maliliit kay Mang Bandong na nanghihina pa noon. Nakarating na rin si Atan nun sa kinalalagyan nila Timot pagkapulot nito kay Mang Bandong. Sa di naman sinasadyang pagkakaayos ay nakahilera na ang buong grupo nun nila Atan at pare-parehas ang mga ito na nakatingin sa malapit sa gubat, doon mismo sa kanilang tinigilan. Tumabi si Hasil nun sa kanyang asawa. Mahal, anong klaseng nilalang ang mga yan? Tanong ni Hazel kay Atan. Hindi ko alam. Hindi ko alam, mahal. Pero sa itsura nila, di gagawa ng mabuti ang mga ito. Sa usapan na yun ng mag-asawa, kaya pala sila nakatingin sa bungad ng kagubatan na yun, ay may mga nilalang na parang sa uling na ang kulay ang mga balat. Na nooy pinagmamasdan sila sa damuhan kung saan sila nakatayo. Doon lang din napansin nila ata ng mga nilalang na yun. Kasi nga dahil sa kaabalan nila kanina sa iba pang uri ng aswang na kanilang nakalaban. Sa pagbugso ng hangin sa damuhan ay parang nakalayo na rin ang mga maliliit na nilalang na kung tawagin ni Iraya ay mangalyo. Tinigilan na sina Atan nung mga yon. Pero mukhang tumigil lang ang mga mangalyo, hindi dahil sa takot sila sa grupo ni Atan, kundi mukhang may mga mas malalakas pang lahi na nakaabang sa kanila sa parting yon ng kagubatan. Minutong nakipagtitigan sina Atan sa mga ito. Katahimikan ang bumalot sa kapaligiran. Sa sobrang katahimikan nga, kung malakas ang iyong pandinig, maririnig mo pa ang paghinga nila Atan at ng mga kasama nitong mandirigmang alangan dahil sa bakbakang naganap kanina. Parang nagpapakiramdaman sina Atan at ang grupo ng mga nilalang sa bungad ng kagubatan na yun. Samantalang si Mang Bandong noon ay nanghihina pa rin na bitbit na ni Timot. Nang tinititigan nila ang mga nilalang na yun, ay pansin nila ang mga patulis na tenga ng mga ito. At sa kaitiman ng kulay ng mga yun, ay halos mga mata lang nila ang maliwanag na tignan. At pansin nilang payat na payat ang mga ito. Lubog ang mga pisngi ng mga yon, pati ang tiyan. At dahil doon,
halos nakikita mo na yung hilera ng kanilang mga tadyang sa kanilang katawan. At ang kamay ng mga ito ay mahahaba na halos umabot na ang dulo ng kanilang daliri sa tuhod ng mga ito sa pagkakatayo lang nila. Timot, may ideya ka ba kung anong klase ng mga nilalang ang mga ito? Medyo pabulong na tanong ni Atan. Lahi yan ng mga aswang na may kalahating uri ng engkanto. Minsan ko palang nakita ang mga yan sa totoong mundo natin. At sa kwento ng aming mga ninuno, isa sila sa mga lahi na binuhay ng palaraw. Salita ni Timot sa anyo nitong makalumang gabunan. Maya-maya pa ay bigla na lang bumuka ang mga bunganga ng mga nilalang na yon. Ganun na yung naririnig nila Atan na tunog. Agad na humanda ang mga mandirigmang alangan. Sabay pag-uwika naman ni Timot ng, Atan, mukhang hindi tayo palalagpasin ng mga yan o papapasukin sa kagubatan. Mukhang sila ang tagapagbantay dito sa nais nating tahakin. Kailangan natin silang itaboy, Atan. Sige, nandito na rin lang tayo. Salita ni Atan. Mahal, mag-iingat ka. Ito yung isang dahilan kaya ayaw kitang isama. Dagdag pa ni Atan na wika kay Hazel. Kaya ko naman ang sarili ko, mahal. Sa maiksing palitan ng salita ng mag-asawa ay unti-unti nang papalapit ang mga kalaban sa mga sandaling iyon. Nanatili lang naman sina Atan sa kanilang posisyon at hinintay ang mga papasugod na mga aswang. Tagilid sina Atan sa bilang dahil nasa 20 higit ang bilang ng mga nilalang na papasugod sa kanila. Segundo ang lumipas ay dahan-dahan nang papatakbo ang mga aswang papasugod kina Atan. Sa ating mga imahinasyon, kasabay ng pagsalpok ng mga aswang sa grupo nila Atan ay ang baon ng talibong agad ng mag-asawang Atan at Hazel. Hindi naman nagpahuli pa ang mga mandirigmang 7 alangan kasama si Apo Iraya. Tusok ng kanilang mga sibat bago pa man makadapo ang mga aswang sa kanila. Sa mga makalumang gabunan naman ay umatras ng bahagya si Timot at sasaluhin na lang niya kung sino ang aabot sa kanya sa bitbit niyang si Mang Bandong. At dahil doon, sa kanyang harapan ay sumuporta naman ang dalawa niyang kasamang makalumang gabunan. Itinataob at ibinabalibag ng mga makalumang gabunan ang mga nakakaharap ng mga ito. Walang panama ang mga yon sa mga makalumang gabunan dahil sa angking lakas na pisikal nila Timot. Sa kada madadakma nila, nang may nadakma noon si Timot na isang nakalusot na umatake sa kanya, agad niya yung hinawakan sa muka at itinaob sa lupa ang ulo nito. Sabay gigil niya ng pagtikom ng kanyang kamay, dahilan upang mapisat ang ulo ng kanyang kalaban. Samantalang si Hazel naman ay parang nag-init ang ulo nito sa nasabi ng kanyang asawa kanina. Kaya't sa labanang ito ay pinakitaan niyang muli si Atan ng kanyang kakayahan. Dito ay tinawag niya ang kanyang gabay na si Cyrus. Pagkatapos noon ay tuluyan nang nagbaga ang kanyang talibong, sabay gamit niya ng hangin ni Boreas. Sa bilis ni Hazel, sa pagsipat nito sa 4 na aswang na kalaban ng mga alangan na nakahilera, pinagsunod-sunod ni Hazel na tagain ang mga yon.
Kasabay din ang halos sabay-sabay na pagliyab ng mga ito. Nasa 4 na rin lang ang natitira noon sa mga aswang na kanilang nakaharap. Ngunit tumakbo na ang mga ito nang makita nila ang kakayahan ng grupo ni Atan. Hinayaan na lang ng grupo ni Atan ang mga yon dahil ang tanging pakay lang naman sana talaga nila ay itaboy ang mga yon sa kanilang papasukang gubat. Asan ka na, Silang? Timot, ilan pang layang makakalaban natin bago natin makita ang kinalalagyan ni Silang? Hindi ko rin alam, Atan. Masyadong mayuwaga ang lugar na to. Mukhang tama nga ang sinabi ni Apo Iraya. At kung hindi dahil sa ating mga kakayahan, baka sa bungad pa lang kanina ng islang to ay patay na tayo. Sa pag-uusap ng dalawa ay hingal naman ng mga mandirigmang alangan matapos ang labanan. Habang nakatitig ang mga yon kay Hazel sa ginawa nitong pag-atake sa mga aswang. At sa mga oras na yon ay kinakitaan na rin ni Atan at Hazel ng emosyon ang muka at mga mata ng mga alangan na para bang manghang-mangha ang mga ito sa ginawa ni Hazel. Hindi siguro nila lubos akalain na gano'n ang kakayahan ng kasama nilang nag-iisang babae. Mahal, galit ka ata? Lagi mo na lang akong tinuturing na parang bata. Salita ni Hazel na pasuplada. Wika ni Atan sabay konting kamot sa kanyang pisngi. Kabisado niya kasi si Hazel. Galit yon sa kanya. Alam ni Atan yon sa tono pa lang ng pananalita niya. Tara na nga, pasok na tayo sa gubat. Wikang pag-iba na lang ni Atan sa usapan. Ayaw niya kasing dagdagan pa yung tanong niya kay Hazel dahil sigurado pag dinugtungan pa niya yun, baka bulyawan na siya nito. Mahirap na. Baka mapahiya pa siya sa kanyang mga kasama at sabihing Andres siya. Nagsatao na ang mga makalumang gabunan noon at habang naglalakad sila, si Mang Bandong naman noon ay inakay na ni Timot dahil sa may malay naman na ito. Pero nanghihina pa rin. Nagpatuloy sina Atan na lakarin ang gubat na yun na walang kasiguraduhan kung saan sila tutungo. Parang sa kaisipan lang nila, natiwala lang sa kanilang sarili ang kanilang pinanghahawakan. Instinct na lang kumbaga ng mga ilang sandali ng kanilang paglalakad. Mga paglipad ng ibon, mga alulong ng kung anong hayop ang kanilang naririnig. Dahil kahit nag-aagaw lang ang dilim at liwanag ang panahon sa isla na yun, parang laging gabi naman ang presensyang bumabalot sa paligid. Habang naglalakad sila, ay muling naalala ni Atan ang mapa na ibinigay ni Mang Bandong sa kanya. Kinuha niya ito sa lalagyan ng kawayang bolo. Nakarolyo kasi yon ng pahaba, sakto sa butas nung kawayang bolo. At may tali iyon sa magkabila ang dulo at pwede mong ibarakos sa iyong balikat. Yun bang parang shoulder bag? Ganon. Napapaisip pa rin si Atan habang tinititigan iyon. Kasi oo nga't may hawak silang mapa ng isla. Kaso parang wala namang silbi yun. Dahil una sa lahat, putol-putol ang mga linyang nakaguhit doon. Nang nagsuwestyon si Atan sa kanyang mga kasama na tumigil muna sila. Agaran namang pumayag noon ang kanyang mga kasama. Sa isang maluwag na parteng lupa, umupo sina Atan ng papaikot dahil napagdesisyonan ni Atan na kanya-kanyang patak sila ng kani-kanilang mga dugo sa kalatas na mapa. At sa payo naman ni Mang Bandong,
na may mga kaalaman sa karunungang lihim ang makakabuo ng guhit sa mapang yun. Nauna si Atan. Sa mga dala nilang patalim ay sinugatan nila ng konti ang kanilang mga daliri at ipinatak sa kalatas na mapa. Ngunit sa pagpatak ni Atan ng kanyang dugo, wala namang nangyari. Kaya't sumunod naman si Hazel. Ano? Wala rin nangyari, salita ni Atan. Kaya sumunod naman si Apo Iraya. Pero wala pa rin nangyari sa kalatas. Dahil doon ay sumubok na rin ang iba pang mandirigmang alangan. Hanggang sa umabot na sa panghuling tao ang pagpapatak ng dugo nila. Wala ring nangyari sa kalatas. Mas lalo pang naging malabong tignan yun dahil sa dami nilang nagpatak ng kanilang dugo. Nang umimik si Mang Bandong bigla. Toy, piyakin mo yung bolo. Yung bolong kawayan na lalagyanan. Ang sabi ng lolo ko, may mga nakaukit dyan na salita. At yun yung babanggitin kapag magpapatak ka ng iyong dugo. Ha? Ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi, Mang Bandong? Hindi naman kayo nagtatanong eh. Sagot ni Mang Bandong. Alam nyo naman na nanghihina pa ako. Kaya wala akong ganang magsasalita ng marami. Ano ba yan? Komento na lang ni Hazel ng pabulong. At doon nga ay biniyak ni Atan ng kawayan na siyang pinaglalagyan nung kalatas na mapa. At doon ay nakita nila ang mga letra na nakaukit sa loob nun. Hindi naman maintindihan masyado ni Atan at Hazel ang klase ng panitikan na nakasulat doon. Pero nung tignan yon ni Apo Iraya, agad na nagsalita ito na parang binabasa yung mga salita doon. At wala nang pasabi pa ay ipinatak niyang muli ang kanyang dugo sa kalatas. Nanabik ang lahat dahil nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa dugong ipinatak ni Apo Iraya. Mukhang makukumpleto na nga ang mga guhit sa mapa kasi bumubula-bula yung patak ng dugo ni Apo Iraya. Parang kumukulo sa init yun. Naghintay pa sila ng mga ilang segundo sa kung anong mangyayari sa mapa. Pero hanggang dun lang yun. Kumulo lang yung patak ng dugo ni Apo Iraya tapos ay umusok na yun ng konti. Yung parang nag-evaporate lang. Ganon. Natigil ang pananabik ng grupo ni Atan. Mukhang wala pa rin nangyari sa pinaggagawa nila kahit na nabasa na nila yung nasa loob ng kawayan. Ipinagaya na lang ni Apo Iraya kay Atan ang mga sinambit nito at doon ay ibinulong ni Atan ang 13 salita. Sige, ako na. Aperera, Spiritus, Viruma, Angelus, Elesque, Morientura, Repobre, Angele, Mirantibus, Dox, Deela, Lucifer. Itatranslate ko lang po yung 13 salita na yon na sinabi ni Atan para mas maliwanag sa atin. Bale, English-Tagalog to mga kabagis. Buksan ang kaluluwa ng talim sa mga anghel. For those who fallen, a wonder guide of the morning star. Sa pagsambit ng mga salitang yon ni Atan, sunod na patak niya ng kanyang dugo sa kalatas na mapa at kagaya ng nangyari sa dugo kanina ni Apo Iraya, biglang kumulo ang gapatak na dugo ni Atan sa kalatas na para bang init na init ito. Tapos sa sobrang init nun, bigla na yung umapoy at tuluyan nang nagliyab ang mapa. Napatigil hininga ang lahat dahil ang inaakala nilang mapang mabubuo na ang mga guhit sa pamamagitan ng tinta ng dugo ay nasunog na ng tuluyan.
napahawak na lang si Atan sa ulo nito na para bang dismayado sa nangyari. Pati si Mang Bandong ay napailing. Si Hazel naman ay napanganga na lang kasama nung iba pa. Pero si Apo Iraya ay nakatitig lang sa nasusunog na kalatas ng mapa. At nang tuluyan ng nasunog at naging abo ang mapa, sa pagpatak naman ng segundo, bigla naman dumagundong ang lupa. Lumilindol! Lumilindol! Salita ni Atan. Kaya't lahat sila ay lumuhod na sa lupa noon. Nagliliparan na ang mga ibon sa paligid noon at nagiingay ang sari-saring tunog ng mga hayop. Para bang sa ginawa ni Atan sa kalatas na mapa, nabulabog ang buong paligid. Sa pagtingala ni Atan sa langit dahil sa pagtingin sa mga nagliliparang ibon, pansin naman niyang parang nahihilo siya kasi umiikot na yung tingin niya sa kalangitan. Kaya muli niyang ibinaling ang kanyang mata sa kalupaan. Ganon din ang kanyang mga kasama. Kumapit na noon si Hazel kay Atan dahil pansin nila hindi yung langit ang gumagalaw, kundi yung mismong isla ang umiikot na para bang inaayos nito sa tamang posisyon ang sarili niya. Sandali pa ng paglindol ay dahan-dahan na rin itong tumigil. Pero dunay nagulat naman sina Atan nang nakita nila ang paglalakad ng isang lalaki papalapit sa kanila. Matanda iyon. Wala iyong damit pang itaas. At nakapantalon lang yon ng marungis at butas-butas. At nakapaarin lang. At nakahawak ito ng tungkod. Sa paglapit nito kina Atan, ay napatayo na silang lahat. Baka kasi kalaban yun eh. Pero biglang nagsalita ang lalaking yun na parang sa ermitanyo ang itsura nito. Parang makalumang tao. Ganon. Tagapagmana, kumusta? Salamat sa iyong pagpapalaya. Salita nito at titig kay Atan na medyo inaangat-angat pa yung kilay dahil sa pati yung kilay nun ay makapal at may mga puting buhok na rin at mahahaba pa. Pasensya na Manong, pero kilala ko ho ba kayo? Sino po ba kayo, Manong? Ang bilis mo namang makalimot, Atan. Nakakalimutan mo na ba yung matandang babaeng umakyat sa inyong barko? Ano? Huwag mong sabihing hindi pa natatapos noon ang salita ni Atan ay... Ako ang tagapagbantay ng bukana. At ako rin ang kalatas at gabay ng islang ito. Ano? Ikaw ho? Salita ni Atan ng pagkabigla. Oo, Nathaniel. Ang kumpletong kalatas at mapa ng islang ito ay ako. Sa mga narinig ng buong grupo ni Atan, nagpapahiwatig yon na hindi kalaban ang dumating, kundi isang kakampi. At sa sandaling iyon ay lumapit pa ng bahagyanon ang matanda at doon ay nagpakilala na ito. Nathaniel, ako si Ingkong Isong. Yun ang tawag nila sa akin. At bilang ganti sa iyong pagpapalaya sa akin, kahit na hindi pa man ito kumpleto, maaari kitang tulungan sa mga nais mo sa islang to. Dahil sa aking isipan, ay tanaw ko ang buong islang to hanggang sa kasulok-sulukan niya. Sa aking kakayahan, para akong higante, Nathaniel.
na nakahawak lang ng isang tipak ng lupa na aking tinitignan malapit sa aking mga mata. Direktang paglalahad ni Ingkong Isong ng kanyang kakayahan kay Atan. Para na rin siguro maipaalam kina Atan ang tulong na maaaring tong ibigay sa kanila. Nagkatinginan noon sina Atan at Hazel, pati si Apo Iraya, sa winika nung matanda. Pagkatapos ay liningon ulit ni Atan noon ang matanda. At tumango-tango na lang ito, pagpapahiwatig ng pagpayag ng pagtulong sa kanila nung matanda. Pero, Tatang, dun sa hindi pa kumpleto ang pagpapalaya sa inyo, ano hong ibig niyong sabihin doon? Sa patak ng iyong dugo sa kalatas, ay napalitaw mo na ang tunay kong pagkatao. Pero, nakapailalim pa rin ako sa iyong sumpa. Kaya't nandito pa rin ako. Makinig ka, Atan. Ang kalatas, ang talim, o ang balaraw ay parang dalawang tali na siyang nagbubuklod sa islang ito. At ang iyong dugo na nakatali sa balaraw ay nangangahulugang naging parte ka na rin nito. Alam kong ang balaraw ang nais mong makuha, Atan. At yun din ang sakin. Dahil pag nakuha mo na yon, ipangako mo na itatarak mo sa akin ang balaraw na yon gamit ang iyong mga kamay. Dahil dun pa lang ako tuluyang mamamatay. At yun ang kahulugan ng kalayaan sa akin. Ang makapagpahinga na. Pero, Ingkong, bakit di na lang kayo sumama sa pag-uwi namin sa aming lugar? At doon na lang magsimula ng panibagong pamumuhay? Sa pag-uwi ka noon ni Hazel sa matanda, ay humakbang ito ng papatalikod kay Atan. At lumayo pa ito ng bahagya sa kanila. Sabay tingala nun sa langit. At nagbuntong hininga ito. Sabay wika niya ng, Ayoko nang gawin yon, Iya. Maraming taon na akong nabuhay dito sa isla. Ayoko nang dagdagan pa yon ng marami pang taon. At dito ko rin lang sa islang tumagagawa ang bagay na yon. Ang wakasan ng aking buhay. Marami na akong nasaksihan na pagdurusa at kabigatian sa buhay. Kahit paanong normal na tao pa lang ako. At dito ko napagtanto na tunay ngang dakila at marunong ang tagapaglikha natin. Dahil ang lahat ng bagay na uusbong o magkakaroon ng buhay sa mundo ay kailangan ding mamatay pagdating ng takdang panahon. Dahil yun dapat ang mangyari. Dahil yun ang tamang ikot ng buhay ng kahit sinong nilang. Sapagkat yun naman ang bagong simula sa panibagong henerasyon para mabigyan din sila ng pagkakataon. At dito ay aking napag-aralan na pag binali mo pala ang pangkaraniwang takbo o ikot ng buhay at kamatayan, ang susunod doon ay kalungkutan at kabighatian na lamang. Para kang gumawa ng impyerno sa ibabaw ng lupa na iyong tinahanan. Dahil imbes na makita mo ang kasiyahan sa iyong sarili, ang makikita mo na lamang ay ebolusyon ng kaisipan ng tao sa pagiging makasarili, ganid sa kapangyarihan at walang pagkakontento sa buhay. Kaya't pakiusap ko sa iyo, Nathaniel, patayin mo ko pag nahakan mo na ang balaraw. Huling sambit ng matanda sa kanyang mga rason, sabay harap na niya kay Atan. Sige ho, Ingkong. Sagot naman ni Atan na medyo nag-aalangan pa. Nang bigla namang napatayo si Mang Bandong na parang sumigla na. Ingkong Isong!
Kanina pa kita pinapakinggan eh. Sa sinasabi mong kakayahan mo na nakikita mo ang kabuuan ng islang to. Totoo ba yon? Oh. May alinlangan ka ba, Ginoo? Ano ang nais mong makita sa isla na to? At ipapakita ko sa iyo. Pero siyempre, sa kahilingan ni Atan. Ginto at diamante. Sabi ng lolo ko na marami daw dito noon. Yun ang pinuntahan ko dito. At yun ang gusto kong makuha. Agad na sagot ni Mang Bandong na nag-aapura pa. Bigas ng salita na ganoon ni Mang Bandong. Kung yun ang nais mo, ay pwede ko kayong madala doon. Pero babala ko lang sa'yo, Ginoo. Lugar yon ng mga mangalyong aswang. Mangalyo? Ibig sabihin, yung mga maliliit na aswang na muntik nang tumangay sa akin? Tanong na sagot ni Mang Bandong. Oo nga. Nakasagupan nyo na pala sila kanina. Di bale, malalakas naman na ang tingerong mga kasama ko eh. At may mga aswang din kaming kasama. Hindi uubrang mga yon. Dagdag na salita ni Mang Bandong sabay tingin agad kay Atan. Hindi naman umimik noon si Atan kay Mang Bandong. Nang muling nagsalita naman si Ingkong Isong. Alam ko rin ang mga bagay na yon, Ginoo. Pero hindi pa rin kita madadala sa lugar na yon kung hindi rin papayag ang tagapagmana o makiusap sa akin. Tagapagmana? Atan, ikaw yun, di ba? Tumangulang naman si Atan noon, tanda ng kanyang pagsagot kay Mang Bandong. Ingkong, kasama rin naman namin siya eh. Kaya yun na rin yun, di ba? Rason ni Mang Bandong. Hindi pwede yon, Ginoo. Ang tagapagmana lang ang susundin ko. Dahil sa kanya lang ako may utang. Sagot kong Isong. Di agad na imik noon si Mang Bandong sa rason ng matanda. At agaran itong lumapit kay Atan. At sinabing, Boss, Toy, napag-usapan na natin to dati, di ba? Kukunin mo ang bagay na gusto mo sa islang to. At kukunin ko rin yung para sa akin. At yun lang ang dahilan kung bakit ako pumayag na samahan kayo dito. Kahit alam kong maaaring buhay ko ang maging kapalit noon. At sinasabi ko sa iyo, Toy, boss, hindi ko sasayangin ang buhay ko nang dahil lang sa balaraw mo. At kayong lahat, kung wala ang munti kong barko, wala kayong lahat dito. Doon ay sumagot na si Atan sa medyo pasumbat na ni Mang Bandong sa kanilang lahat. Manong, alam ko naman yung bagay na yon na napag-usapan natin bago tayo makarating dito. Pero maniwala ka sana sa akin, Manong. Mas madali nating makukuha ang kayamanan na sinasabi o hinahangad mo pag nakuha na natin ang balaraw. Kaya sana, unahin na muna natin yon. Paliwanag ni Atan. Diyan naman hindi tayo magkakasundo, Toy. Unahin muna nating puntahan yung kayamanan. Paano kung sa pagkuha ng balaraw na yan ay masugatan ka o mamatay na tayong lahat dahil sa mga kampon ng kadiliman na aswang na yan? At unahin na muna natin ang kayamanan na Atan. Yung ginto. Para kung sakaling magkabulilyaso dito ay may maiuwi man lang ako. Kahit kapiraso nun. Nang sumingit naman si Hazel sa usapan. Pero, Mang Bandong, di nyo ba maintindihan ang ibig sabihin ng asawa ko? Mas mapapadali siguro ang pagkuha sa kayamanan na gusto nyo kung kukunin muna natin una yung balaraw. Rason ni Hazel para sa kanyang asawa. Tumahimik ka nga, babae. Kami ang nag-uusap ng asawa mo. Kaya wala kang pakialam dito. Tugon ni Mang Bandong na parang pagalit na ang postura. Ano? Tugon naman ni Hazel na medyo pataas na rin ang boses niya. Sa diskusyon na yun ay tumaas na nga ng tumaas ang tensyon sa grupo nila Atan.
dahil sa kanya-kanyang interes ng dalawa na siyang pangunahing may plano ng pagpunta sa isla. Nang maramdaman ni Atan na parang magkakagulo na sila, damay pa ang ng asawa. At sa pagkukonsidera nito na huwag silang magkawatak-watak sa isla na yon at hindi dapat nangyayari yun sa kanila, pinatahimik ni Atan ang dalawa, ang asawa niya at si Mang Bandong, at sabay salita niya ng, "Mang Bandong, sige, huwag ka nang magreklamo. Uunahin na natin na puntahan ang kayamanan na sinasabi mo." Yan ang gusto ko sa'yo, Toy. Madaling kausap. Paano? Ingkong, dalhin mo na kami doon. Pumayag na si boss, oh. Salita ni Mang Bandong, natatapik-tapik pa sa balikat ni Atan. Pero nagsalita ulit si Atan ng, "Mang Bandong, pagbibigyan kita pero humingi ka muna ng tawad sa asawa ko sa pananalita mo sa kanya kanina. At wag mo nang uulitin yon, dahil kapag narinig ko ulit ang ganong klase ng pananalita mo sa asawa ko, puputulang kita ng dila sa hawak kong talibong." Ganun ba? Hazel, pasensya na. At sa'yo na rin, Atan. Pasensya na. Di ka naman mabiro eh. Sagot ni Mang Bandong na may halong nervyos sa sinabi ni Atan. Matapos ang usapang yun, "Sige na, Ingkong Isong, Tatang, dalhin mo na kami sa lugar ng mga mangalyo." Masusunod, Nathaniel. Sa salita na yon ng matanda ay ang pagtaas niya ng kanyang tungkod. Sabay baba nito ng mariin sa lupa. Bigla na lang parang kumilos yung daan, pati yung mga halaman at puno na dumadaan sa kinatatayuan nila Atan. Yun bang parang nag-fast forward yung buong kapaligiran habang nananatiling nakatayo lang sina Atan. Ni hindi nga sila kumilos eh. Sa sobrang bilis nun, mga nasa 14 segundo lang yun. Pagkatapos ay bigla nang tumigil ang paggalaw ng kapaligiran. Suka ni Mang Bandong na para bang nahilo ito sa bilis ng biyahe. Pati ang mga mandirigmang alangan ay napaluhod sa lupa. Pati si Timot at ang dalawa pa niyang kasama, nahilo silang lahat. Bukod doon sa apat, si Hazel, Atan, Apo Iraya at Ingkong Isong lang ang hindi nahilo. Nandito na tayo, Ginoo. Pagbigkas ng salita ni Ingkong kay Mang Bandong, nakasalukuyan palang sumusuka nun. Nang masabi yon ni Ingkong Isong, nang matanaw nila Atan kung nasan na sila, tumambad sa kanila ang isang kuweba sa isang paanan ng bundok. Pero kanina lang ay nasa kalagitnaan lang sila ng gubat. Napakabilis naman nilang nakarating doon. Napaisip noon si Atan at Hazel na sadyang makapangyarihan si Ingkong Isong sa lugar na yun. Pag ang pinag-uusapan ay ang isla na kanilang inaapakan, ang isla ng Firum. Pero hindi nila inaasahan kasi na ganun lang kabis ang gagawin nito sa pag-oo ni Atan sa kahilingan ni Mang Bandong. Nang mahimasmasan na si Mang Bandong, Asan? Asan, Ingkong? tanong niya agad. Itinaas ni Ingkong Isong ang kanyang baston, sabay turo nito sa kuweba. Yan. Sa kuwebang dyan nananahan ng mga mangalyo. At dyan din nakalagay ang mga ginto na hinahanap mo, Ginoong Bandong. Atan, tara na. Salita ni Mang Bandong ng pananabik. Sige, sagot ni Atan na maiksi. Doon nga ay pumasok na ang buong grupo ni Atan sa kuweba, kasama si Ingkong Isong. At bago pa man nila marating ang kadiliman ng kuweba, itinuktok ulit ni Ingkong Isong ang kanyang baston sa mismong dingding ng kuweba.
At doon ay bigla na lang may mga nagsindihang sulok sa magkabila ang sulok ng kuweba. Na para bang nakaabang ang mga yun doon. At yun na ang nagsilbing ilaw nila dito. At bilin pa ni Ingkong Isong sa kanila na, Huwag magtatawag sa inyong pangalan. Huwag niyong papansinin. Hindi masusukat ng inyong kaisipan ang kahiwagaan ng lugar na ito. Kaya't kung anumang tunog ang inyong maririnig, ay huwag na kayong lilingon sa inyong likuran. Yun ang inyong pakakatandaan. Dahil oras na ginawa nyo yun, kusang magsasara ang kuwebang ito. At habang buhay na tayong makukulong sa kahiwagaan ng lugar na ito. Naiintindihan nyo ba mga kasama? Dahil kahit meron akong kakayahan na pamahalaan ang lugar na to, ay may mga bagay pa rin na hindi rin saklaw ng aking sumpang kapangyarihan. boses ni Ingkong Isong sa loob ng kuweba. Tumango na nun sina Atan, tanda ng kanilang pagsagot. Pero si Mang Bandong, Walang problema doon, Ingkong. salita naman ni Mang Bandong. Kung ganon, sa dulo tayo ng kuwebang nandoon ang nais mong makuha, Ginoo. Nang natapos ang maiksing usapan na yun, doon ay nagsimula ng maglakad sina Atan. Tahimik ang lahat. Hanggang sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad sa loob ng kuweba, nakakarinig na sila ng mga sari-saring tunog, gaya ng sinabi ni Ingkong Isong, hanggang sa may mga bulong-bulungan na sa paligid na nakakapangilabot kung papakinggan mo. Pagkatapos ay tinatawag na isa-isa kanilang mga pangalan. Ngunit nananatiling matatag ang kaisipan nila dahil sa linden ni Ingkong Isong. Maya-maya pa ay narating nila ang parting malawak na bahagi ng kuweba. At sa parting yun ay nakita nila ang 6 na butas kung saan sasalpot yung kuweba. At ayon naman kay Ingkong Isong, napeke ang 5 doon. At kung magkakamali sila ng papasukan, ay tiyak na kamatayan na nila. Buti na lang at kasama nga nila si Ingkong Isong. Hindi na nila kinakailangang pumili pa dahil alam ni Ingkong Isong ang totoo doon. At doon ay pinasok na nilang muli ang isang butas ng kuweba na pangalawa sa kanan. Maya-maya pa sa kanilang paglalakad sa loob noon, nakita nilang parang papaliwanag na ng papaliwanag sa kuwebang yun habang patuloy sila sa paglalakad paabante hanggang sa nakita nila ang pagtagos ng liwanag sa may bandang dulo na ng kuweba. Malapit na tayo, mga kasama. Salita pa ni Ingkong Isong. Sa wakas, Komento naman ni Mang Bandong. Maya-maya ay narating na nga nila ang dulo ng kuweba. At paglabas nila doon, napakaganda ng paligid. Sari-saring mga halaman na naggaganda ang tumambad sa kanila. At sa dako pa roon ay ang matatayog na puno na parang sa kabute yung tuktok nito. Nakita rin nila Atan ng napakatatayog na parang halamang gabi ang itsura. Tapos ang kulay nun ay lila. Napakamakulay ng kapaligiran doon dahil sa mga halamang nagtitingkaran ng iba't ibang kulay. Bilang babae naman ay manghang-manghanon si Hazel sa kanyang mga nasilayan. Kasi sa dami ng kulay sa kapaligiran ay para nang dumapo ang baghari sa lupa sa tingkad nito. At doon din nasaksihan ng grupo ang sari-saring mga nilalang sa paligid. May nakita noon si Hazel na malaking paru-paro, pero yung may tangan ng pakpak na ay isang maliit na nilalang na parang sa tao ang itsura. Pero hubad yun
at di nila matukoy kung babae o lalaki yon dahil sa wala naman tong kasarian pang pisikal. May mga naglalakad pang nilalang silang nasilayan na may buhat na konting kahoy. Tapos ay sabay-sabay ang mga paanon kung lumakad na nakahilera. Nakasuot yon ng mga damit na kulay berde na para bang uniforme nila yon. Pare-parehas kasi at pare-parehas din ang laki nila. Yung parang maliit lang na botelya ng mineral water, ganon yung laki nila. At habang naglalakad ang mga yon at lumilipad naman ang mga malalaking paru-paro, parang di naman sila pinapansin ng mga ito. Nabasag lang ang kanilang katahimikan dahil sa pagkamangha sa paligid nung nagsalita na si Ingkong Isong ng Mga kasama, ito ang lugar ng mga duwende. At dito rin naninira ng mga mangalyo dahil sila isa ring uri ng duwende. Ganun ho ba, Ingkong? Salita ni Atan. Yung kayamanan, yung ginto, Ingkong, saan dito? Tanong naman ni Bandong. Nang hindi pa nakakasagot si Ingkong Isong, bigla na lang nangulimlim ang paligid sa biglaang pagkidlat. At kasabay noon ay ang pagtakbo naman ng mga nilalang na nakita nila na humihiyaw sa maliit nilang boses. At yung malabahaghari na kulay ng lugar sa pagtakip ng maitim na ulap, biglang naging isang kulay na lang ang mga halaman, damo at puno sa lugar. Pati yung iba't ibang kulay ng mga bulaklak ay naging ganun na rin. Yun bang parang naging black and white na TV na lang yung kulay pag nakita yung lugar? Ganon. At yung lupain kanina doon na kulay luntian dahil sa mga nakatanim na maliliit na damo ay naging lupa na lamang na parang tuyot na. Naging malungkot ang presensya sa paligid, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Mukhang alam na nila na nandito tayo. Salita ni Ingkong Isong. Sinong sila, Tatang? Tanong ni Atan. Pero hindi umimik si Ingkong Isong at nakatingin lang ito sa di kalayuan. Nang sinipat nila ang direksyon kung saan nakatingin si Ingkong Isong, may mga nilalang na naglalakad papalapit kinalalagyan nila Nathaniel. Nathaniel, mga tauhan yan ni Silang. Bigkas ng matanda, kasabay ng pagtulo ng tubig sa mahabang buhok ng kilay nito. Pasensya na, Nathaniel. Hindi ko nasabi sa'yo na bukod sa aking kakayahan bilang tagapagbantay at kalatas ng mapa ng islang to, may higit na mas makapangyarihan dito sa lugar ng Firum. At yun ay ang hari ng lugar na ito. Dagdag pa na wika ni Ingkong Isong. May hari pa pala dito? At sino yun, Ingkong Isong? Madali lang matukoy yun, Nathaniel, sapagkat kung sino ang may hawak ng balaraw na tangan mo dati noon, ay siya ring kinikilalang pinuno o hari dito sa isla ng Firum. Kaya nakapasok ang mga ito dito sa lugar ng mga duwende dahil din sa hari. Maraming kaya gawin ng balaraw sa islang ito, sapagkat ang may hawak nito ang pinakamakapangyarihan sa lahat dito sa isla. Sagot ni Ingkong Isong kay Atan. Ibig sabihin, ang hari nila dito ay si Silang? Tanong na parang sagot na rin ni Atan na wika sa kanyang sarili. Sa maiksing usapan ng dalawa, sa lakas ng ulan, ay patuloy pa rin ang paglapit ng mga nilalang na yun kay Ingkong Isong na kasama ni Atan at mga tauhan ngayon ni Silang. Maganda kayo.
Di tayo sasantuhin ng mga ito. Mukhang nautusan sila ni Silang para kayo ay paslangin. Salita pa ni Ingkong Isong. Ha? Kayo? Kayo, kamo, Ingkong Isong? Ibig mo bang sabihin, hindi ka kasali sa papaslangin ng mga yan? Tanong ni Mang Bandong. Akala ko ba nakikinig ka, Ginoo? Hindi ako magagalaw ng mga yan. At kahit sadyain nila akong patayin, ay mapapagod lang sila. Dahil paulit-ulit lang ako na mabubuhay. Sinabi ko na kanina, Ginoo, na ang balaraw lang ang makakapatay sa akin dito sa isla. Ganun ba? Atan, dito muna ako sa tabi. Alam mo naman lalayag lang ako. At isang hamak na mangangalakal. Hindi naman ako sanay sa pakikipaglaban eh. Paunang sabi na ni Mang Bandong kay Atan bago mag-umpisa ang pag-atake ng mga nilalang na yun. Walang problema yon, Manong. Alam naman namin na kailangan ka rin namin ingatan dito dahil sa ikaw ang may hawak ng barko. Kung wala ka, baka hindi na rin kami makauwi sa bayan natin. Oo. Oo naman, Atan. Sige, bahala muna kayo dyan ha. Sa mga sinambit na yon ni Mang Bandong kay Atan, umatras na ito at bahagyang sumilong sa bukana ng linabasan nilang kuweba at ipinaubaya na nga ang nag-aambang kaguluhan kina Atan, Hazel, mga mandirigmang Alangan, Apo Iraya at Ingkong Isong. Sandali pa ang lumipas ay nakalapit na nga ng tuluyan ang mga nilalang na yun. Ikaw ba? Ikaw ba ang tagapagmana? Salita agad ng nasa unang linya na nakaharap kina Atan. Sabay duro nito ng kanyang hintuturo kay Atan na may mahabang kuko na kung susukatin mo sa haba ay nasa halos 1 pulgada na ng normal na tao na nasa 8 gulang. At sa tekstura nito ay solidong solido. Hindi yun manipis katulad ng mga kuko natin kasi halos papabilog na yung lapad ng kuko ng mga nilalang na yun at purong-puro na napakatigas kong tignan. Alam nyo yung sungay ng baka na medyo padiretso. Paliitin mo lang yun, parang ganun na. Sa pagduro naman ng nilalang, hindi umiimik si Atan at kumalma lang ito tapos ay naglakad. Pero sa unang hakbang nito, Mahal? Anong gagawin mo? salita ni Hazel na parang pag-aalala sa asawa. Mahal, kaya ko to. Huwag kang mag-alala. Nasa atin ang patnubay ng Panginoon. Hindi na sumagot noon si Hazel dahil sa tiwala naman siya sa kanyang asawa sa gusto nitong gawin. Maganda kayo. Salita na lang ni Hazel sa mga kasama naman nila. At hindi pa nagpapalit noon ng kaanyuan sina Timot bilang gabunan. Pero handang-handa ang 3 makalumang gabunan sa pakikipaglaban. Dahil kahit kalmado lang silang tignan, sa ilalim ng malakas na ulan ay nagngingit-ngit na ang mga kalooban ng mga ito at kaisipan sa kanilang mga kalaban. Ang mga gabunan kasi na mga aswang ay ayaw pasapaw sa ibang lahi ng aswang. Kumbaga sa lahi nila, ma-pride ang mga ito, kagaya nila Timot. Tas idagdag mo pa na sila nga ang mga sinaunang gabunan. Kalmado rin lang sina Ingkong Isong at Apo Iraya, pati ang mga mandirigmang Alangan. Habang naglalakad na noon si Atan papalapit sa dumuro sa kanya. Mga nasa 10 dipa ang layo kasi ng mga aswang na dumating. At habang naglalakad si Atan papalapit doon, napabulong pa si Ingkong Isong ng Totoo nga ang sinabi nila. Matapang at arugante ang bagong tagapagmana. salita niya. Sabay ngiti na lang nito.
Napalingon lang naman si Hazel kay Ingkong Isong sa sinabi nito at hindi na umimik pa at ibinaling na ang kanyang mga mata sa halos nasa 30 o higit na bilang na kanilang kalaban. At habang pinagmamasdan yun ni Hazel at ng iba pa nilang kasama, napapakurap-kurap pa sila dahil sa buhos ng ulan. At sa itsura ng mga nilalang na yun ay parang sa tao rin ang kulay ng balat. Kayumanggi ang kulay. Pero matatangkad ang mga yun. Sa tansya ni Hazel ay nasa higit 6 na talampakan ang tangkad nila. Tapos ay may mga buhok din ang mga yun sa kanilang dibdib na di naman gaanong kakapalan. Pati sa mga braso at sa tuhod, wala silang damit pang itaas at parang pinagtagpi-tagping tela rin lang ang kasuotan nila pang ibaba. At nakapaapa ang mga ito. Katulad din ng normal na tao ang paa nila, pero may mga kuko din lang yun na mahahaba. At ang hubog ng katawan ng mga yun ay payat. Pero pansin mong ang mga kalamnan nila ay matitigas. Yung tipong batak na batak sa trabaho. Ganon. Payat pero matibay tignan. Maihahambing siguro natin sa construction worker yung tigas ng katawan nila. Ganon. Kung di nyo kasi na itatanong mga kabagis naging construction worker din ako. Pero di naman ako macho. Balik tayo sa kwento. Pero sa pagkakakita nila Hazel sa pagmumuka ng mga yon, ang bibig ng mga ito ay mahahaba na halos umabot na sa magkabila ang tenga ng mga ito. At nakausli na rin ng mga sungki-sungking pangil nila sa kanilang bunganga. Dahilan kaya hindi na rin nila naisara ang mga bibig ng mga ito. At habang pinagmamasdan ng grupo ni Ata ng mga nilalang na yun sa kanilang mga itsura, nakalapit na si Atan sa dumuro sa kanya. At dahil mas matangkad ang mga nilalang na yun sa kanila, sa paglapit ni Atan ay itinapat ni Atan ang kanyang noo sa mismong kuko nung aswang na dumuro sa kanya. Hindi pa kasi binababa ng aswang yun Pagkatapat ni Atan ng kanyang noo sa kuko o sa daliri ng dumuro sa kanya. Oo, ako nga. Ngayong alam mo na. Umalis na kayo dito at iparating mo sa iyong hari o kay Silang na nandito ako upang bawiin ang pagmamay-ari ko na hawak niya. Salita ni Atan ng walang halong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Matapang ka! Nandito ka sa aming teritoryo! Kaya huwag kang magmayabang nila! Hindi pa natatapos ang salita ng dumuro kay Atan. Biglang nagpalit ng anyo si Timot at naghanda sa pagsugod. Sabay noon ang pagtaas naman ng mga langan ng kani-kanilang mga sandatang sibat. Kasama si Apo Iraya, si Hazel ay binunot na rin ang talibong. Pati si Ingkong Isong ay napataas na ng kanyang tungkod dahil sa nakita nilang tinagpas agad ni Atan ng dala niyang talibong ang mismong braso nung dumuro sa kanya. Nung nagsasalita pa lang ito, agad na napaluhod yun sa harapan ni Atan at napaangil na ang lahat ng mga kasama nito. Namimilipit sa sakit yung nilalang na nasa harapan ni Atan. Nang walang sali-salita pa, agad na niyang ibinao ng kanyang talibong sa liig nito. Sabay bunot rin niya. Sige, lumapit kayo! Salita pa ni Atan sa mga nilalang. Sa pag-angil ng mga nilalang at sa pagkakakita nila na pagkamatay ng isa nilang kasama, umatake ang mga ito. Tumalon naman agad sa pagtakbo ang mga makalumang gabunan
pagpapasugod para sa panig ni Atan. Kasama si Hazel, mga mandirigmang alangan, Apo Iraya at Ingkong Isong. Mag-iingat kayo! Hindi ba natin nakikita yung ginto? Sigaw naman ni Mang Bandong sa likuran nila. Di naman na nila pinansin noon si Mang Bandong dahil sa umpisa na ng digmaan sa ilalim ng nagngingit-ngit na ulan sa panig ni Silang at ni Atan. Saksak ni Atan sa mga aswang na nauna nang sumugod sa kanya. Taga naman sa pagsalpok ni Hazel. Wasiwas niya at pagdaan ng talim ng dala niya ring talibong at pagkatapos ng pagtama ng kanyang patalim ay siya namang pagtawag niya kay Cyrus. Dahilan upang magbaga ang kanyang talibong kahit na umuulan ay nagbabaga yon at umuusok. Kaya't sa bawat pagtama ng kanyang patalim sa mga matatangkad na aswang ay nagliliyab ang mga ito. Sa mga makalumang gabunan naman, sa karuruk-rurukan ng labanan, tagdadalawa sina Timotnon ng binibit-bit na kalaban at pinag-uumpog ang mga ito. At siya namang dahilan ng pagkadurog ng mga ulo ng kanilang mga nakakaharap. Baon pa ng kanilang mga kuko sa iilang mga aswang. Pagtilapon ng iba pang aswang sa puwersa naman ni Timot. Tusok naman ng sibat ng mga alangan kasama si Apo Iraya. Patay kung patay ang mga mandirigmang alangan kung lumaban dahil talagang nakikipagbunuan sila ng lakas sa pisikal sa mga aswang na yon. At sa tuwing nakakadistansya naman sila ay baon ulit ng kanilang sibat. At sa mga nakakabitaw naman ng kanyang sibat sa kanilang pakikipagbunuan, binubunot nila ang kanilang patalim na itak na dala rin nila sabay. Saksak naman nila sa dikitang laban habang pilit na kumakagat ang mga nilalang na kanilang makakaharap. Ganon din si Apo Iraya. Kahit na matanda na ito, ay sumasabay pa rin ang lakas nitong pisikal sa pakikipaglaban. Nang pahapyaw pang napadaan ang mga mata ni Atan kay Apo Iraya habang nakikipaglaban din ito, nakita ni Atan ang isang napakalaking nilalang na parang nakaanib kay Apo Iraya. Naisip na lang ni Atan noon ng saglit na maaaring yun din ang gabay ni Apo Iraya. Dahil sa galaw ni Apo Iraya ay siya ring galaw nung nilalang na matipuno ang katawan at halos mangulay berde ang kulay ng balat. Nakikita yon ni Atan na aninag mo pa rin sa katawan ng malaking nilalang si Apo Iraya. Parang kaluluwa lang kasi yung katawan ng nilalang. Ganon, transparent kung tignan. Ngunit muling nawaglit na ang paningin ni Atan doon dahil din sa kaabalahan nito sa pakikidigma. At sa isang banda naman, hampas ni Ingkong Isong ng kanyang baston sa katawan at pagmumuka ng mga aswang. Kahit saan niya ito patamaan, parang kapangyarihan ni Kapwambulod ang kakayahan ng tungkod nito dahil nahihiwalay ang kaluluwa ng aswang na tinatamaan ng kanyang tungkod. May mga korting tao na itim na usok na lumalabas sa kada matatamaan nito sa mga tauhan ni Silang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban sa mga tauhan ni Silang, nang biglang nalagay sa alanganing sitwasyon si Atan. Malapit noon si Hazel sa kanya at nasipat niyang naipit si Atan sa 3 malalaking aswang dahil sa pagsangga ni Atan ng kanyang talibong sa kuko ng aswang ay nalaglag niya ang kanyang patalim sa puwersa ng aswang. Sunod noon ay ang pagkalmot na naman ng isa pang aswang sa kanya. Sumangga si Atan ng kanyang braso gamit ang kabal ni Kartel.
kaya't hindi gaanong bumaon ang kuko ng aswang. Ngunit napaatras si Atan at napaupo. Atan! Salitang sigaw ni Hazel dahil sumunod na naman yung isa pang aswang para kalmutin si Atan ng matatalas na kuko. Walang mapulot si Atan na pansalubong doon. Kung pababagalin natin sa ating mga imahinasyon ang sitwasyon, hinagis ni Hazel ang kanyang talibong para kay Atan. Segundo lang ang pagitan ng mga pangyayaring ito. Yung hagis ni Hazel ng talibong ay yung tipong nauna yung puluhan nito. Nasalo ni Atan yun at bago dumapo ang pag-atake ng nilalang, baon ng nagbabagang talibong ni Hazel na ngayoy hawak na ni Atan. Sunod noon ang pagliyab ng aswang sa kanyang harapan. Agaran din namang sinipa ni Atan yun kasabay ng pagbunot ng talibong. Sabay tayo na nito. Pero sa pagtayo niya ay nakita niyang malapit din lang pala sa kanya ang kanyang talibong na nalaglag kanina. Agad na tumakbo si Atan para salubungin na ang dalawa pa niyang nakaharap kanina. Sabay pulot na niya ng isa pang talibong. Kaya sa magkabilaan niyang kamay, sa tangan niyang dalawang patalim, pugot niya ng ulo sa dalawang muntik nang pumatay sa kanya kanina. Kasabay naman ng sandaling yun, dahil sa wala ng hawak si Hazel na armas, doon ay tinawag naman na niya ang gabay ng kanyang mga gabay. Walang iba kundi si Kapwang Bulod, upang siya ay protektahan. Sa paglitaw ni Kapwang Bulod sa pisikal nitong kaanyuan, nasiwas nito ng kanyang kahoy na palakol sa sinumang aatake kay Hazel. Agad na nalilimas ang kaluluwa ng nilalang na tinatamaan ng palakol niya, na parang nagiging kapirasong kahoy na lang yung buong katawan nun. Pero ganun pa rin yung figura, nanigas lang at nakanganga. Hazel, dito ka lang sa likod ko. Salita pa ni Kapwang Bulod, sabay wasiwas ng malaking palakol nito. Salamat, tugon ni Hazel dito. Labasan na ng lakas sa lakas, karunungan sa karunungan, dahil si Atan naman pinalabas nito sa kanyang tatauhan si Kartel at nagsamaterial sa katawan ng isang nilalang ng isang gorilya na kulay puti. Sa paglabas nun, at sa pag-angil ni Kartel, biglang napatigil ang mga natitirang kalaban nila Atan sa pagkilos, na para bang wala na silang nakikita. Kasabay noon ang pagsigaw ni Atan ng, "Ngayon na! Ngayon na mga kasama! Tapusin nyo na sila! Habang gumagana pa ang ilusyon ni Kartel!" Walang sabi-sabi pa ang mga kasama ni Atan naman sa pagtigil ng pagkilos ng mga kalaban. Huling pagpugot ng ulo ni Atan sa isa sa mga aswang kasabay ng kanyang mga kasama. Sa di maipaliwanag na dahilan, sa pagkaubos ng mga kalaban nila Atan, ay siya namang bigla ang pagtila ng ulan. At doon ay ang biglaan namang pagliwanag na ng kalangitan. Unti-unti namang nawala si Kartel at si Kapwang Bulod sa kanilang pagsasamaterial ng mga oras na yon. Pati yung mga aswang na tauhan ni Silang na nakasagupa nga nila, na nakahandusay na sa lupa, ay naging abo. Pero hindi yun bumaba sa lupa, kundi lumipad ang abo ng mga yun ng pinong-pino sa kawalan, hanggang sa naglaho na rin ang mga abo.
nang narinig na nila ang boses ni Mang Bandong. "Toy! Boss! Ang galing-galing mo talaga! Napakabagsik mo sa pakikipaglaban!" Tuwang-tuwa na bati ni Mang Bandong. Kasabay ng mga sambitno ni Mang Bandong ay siya namang pagbabalik ng makulay na kapaligiran sa lugar na para bang walang unos na nangyari dito. Pero kahit na ganun pa ang nangyari at maski si Mang Bandong ay nagsasaya na dahil sa nagawang ipanalo nila Atan ang simula ng digmaan, naging malungkot naman ang pagkakataong yun sa panig ng tribo ng Alangan. Di kasi napansin ni Mang Bandong na nalagasan din pala sila ng isang mandirigmang alangan ni Apo Iraya. Nang sinipat ni Mang Bandong kung saan nakatingin si Hazel at Atan, pati si Timot at Ingkong Isong na rin, nakita niyang nagtitipon-tipon ang mga natitira pang mandirigmang alangan kasama si Apo Iraya at nakapalibot sila sa katawan ng isa nilang kasama na nooy nakahandusay na sa lupa at naghihinalo sa dami ng sugat na natamo nito sa labanan. Tumahimik ang lahat na para bang nagsisilbing pakikiramay sa tribo ng Alangan. Dahil sa ramdam na ng lahat na mamamatay na yon sa paghihinalo nito. Malalalim ang sugat na natamo kasi niya. Maya-maya pa ay nagbitaw na ng mga inkantasyon na ritual si Apo Iraya. Sabay titinga-tingala ito sa langit. Pagkatapos ng mga inkantasyon niya, sabay-sabay naman na itinaas baba ng mga mandirigmang alangan ang kanilang mga sibat at ipinapatama sa lupa ang dulo nito. Pagkatapos nun ay sa paghihinalo ng isang mandirigmang alangan, biglang lumuhod si Apo Iraya sa bandang ulunan nito at iniamba ang kanyang sibat. Sabay, tusok ng sibat nito sa dibdib nung naghihinalong mandirigma nila at doon ay tuluyan na yung binawian ng buhay. Sa pagbunot ni Apo Iraya ng kanyang sibat, ay hinaplos pa nito ang muka ng kanyang mandirigma upang itulak ang mga talukap ng mga mata ng namatay nilang kasamahan para mapapikit iyon. Habang nagaganap naman yon sa tribo ng Alangan, lumapit naman si Timot at ang dalawa pa niyang kasama kay Atan. Pero nauna nang lumapit nun si Hazel kay Atan at nakahawak na ito sa braso ng kanyang asawa. Napakapit siya kasi sa ginawa ni Apo Iraya sa mandirigma nito. At sa paglapit nga ni Timot doon, ay ipinaliwanag naman niya ang ginawa ni Apo Iraya sa kasamahan nito at ang mga inkantasyon pala na sinambit ni Apo Iraya ay pagpapalaya sa kaluluwa ng kanyang mandirigma, karangalan para sa kamatayan nito, sa pakikipaglaban para sa tama. At sa tuluyan naman niyang paglagot ng hininga dito, kahilingan na yon ng kanilang paniniwala dahil alam ni Apo Iraya na wala na rin yung pag-asang mabuhay pa. Mas mabuting tuluyan na nila yon kaysa sa maghirap pa siya sa paghihinalo nito. Mercy killing kumbaga. Wala namang pagtutol sina Atan doon dahil yon ang kanilang paniniwala at dapat yung galangin ni Numan sapagkat isa yon sa mga iilang pundasyon ng kahit anong klaseng relasyon sa iyong kapwa-tao, ang respeto.